Ay, eto guys. Talagang natanggalan po ng angas itong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na isang pugante at pinaghahanap ng batas. Tanggal po yung angas nila guys. Bakit naman natanggal Mima? Nagsalita na po si President Marcos at nang aamok na din. Kasi ano guys di ba nagsalita itong si Abalos? Ano yung sabi ni Abalos? Magbibigay po sila ng 10 milyon kung sino man po ang makakapagturo dito nga po guys sa kinaroonan kung saan nakatira itong si Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan na 5 na pinaghahanap din ng batas. Umalma itong kampo ni Kibuloy na tila baga gusto na lang i-initiate na hindi tama ang ginagawa ng ating gobyerno dito nga sa pagbibigay ng pabuya kay Kibuloy, parang minamali nila. So ito yung panood ko muna sa inyo yung sabi ni Topacio. Panood ko muna bago yung banat ni President Marcos. Pakinggan nyo Ang kinakataka ko lang po, ayon na rin po sa sariling pag-amin ni Secretary Abalos, mga pribadong pondo po ito ang ibibigay. Ngunit ayaw naman niyang sabihin kung sinong nagbigay ng pondo. Ang questions that arise po, Manong Peday, ito. Unang-una, sino itong mga taong ito? At napaka-generous naman para magbigay ng pabuya for the arrest of Pastor Kibuloy. Number 2, dapat pong malaman yan for the sake of transparency. Ako guys nagtataka lang ako dito kay Topacio. Bakit ka ba namumroblema dito sa mga nag-sponsor, sa mga nagbigay ng pera para mahuli itong si Kibuloy? Yung trabaho mo is i-defend yung akusado, yung kliyente mo. Bakit ka nagwo-worry kung sino yung mga taong nagbigay? 'Di ba? Ng reward money para mahuli itong si Kibuloy. Ba't doon ka nakafocus? Ba't hindi mo pagpukusan kung paano mo i-defend itong si Kibuloy laban sa mga accused? 'Di ba? Accusation sa kanya na isa siyang fugitive, isa siyang human trafficker, child abuse, tawag dito human rights violator. 'Di ba? Yun yung trabaho mo as a lawyer ni Kibuloy. Hindi mo trabahong questionin yung mga pribadong sektor na nag-ambagan para nga po mapahuli itong pugante na si Kibuloy. Dahil in the first place, ano yung capacity mo para tanungin sila? 'Di ba? And even na magsalita man yung mga nagbigay, wala ka na dun. Kasi yung role mo is i-defend lamang itong si Kibuloy. Yan yung totoo dyan, guys. Anyway, nagtataka lang ako, Continue. The constitutional provision of access to information on matters of public concern sapagkat dapat po malaman natin ang motibasyon ng mga taong yan kung bakit parang pinapauna nila yung warrant ni Pastor Kibuloy sa napakalaking pabuya when there are other persons accused of equally grave or even graver offenses. Yan. Ano daw yung motibasyon? Talagang question nga nila, itong itong gobyerno. Ngayon, nagsalita si President Marcos, ibinalik sa kanila, guys. Yung tinapon nilang bato, ibinalik po ni President Marcos. Ito yung sabi. Pakinggan nyo, Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinalik ng Pangulo sa kampo ni Pastor Kibuloy ang pag-alma nila sa pabuya sa makakapag-nguso sa pastor. Tulad ng ginawa ng kampo ng religious leader, kinwestiyon din ng Pangulo ang motibo ng mga ito. Kasabay nito ang hamon sa pastor na magpakita na siya. Nakatutok si JP Soriano. Magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Exactly. Sundin niya ang batas. Exactly. Yun lang. Alam nyo guys, kung wala naman talagang kasalanan, bakit magtatago? 'Di ba?
Kung alam mo namang ikaw ay hindi guilty, bakit ka magtatago? Ito ang si Dilima na alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, hinarap niya yung mga accusation sa kanya, even na ito ay mga pawang kasinungalingan, fabricated crimes, nakulong siya. Hinarap niya, hindi siya nagtago, hindi siya tumakas, hanggang sa nakalaya siya. Ba't itong si Kibuloy? 'Di ba? Ba't kailangang magtago? Ba't kailangang magbanta? Anyway, continue. Hamon yan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy matapos questionin ng kanyang kampo kung sino ang mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ni Kibuloy at kung ano ang kanilang motibo. Sinagot din ng Pangulo kung bakit ito tinanggap ng Department of Interior and Local Government. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. Nako, rinig niyo yan. Fugitive, pugante. Nako po. Yan po yung pinaka-ayaw na naririnig po ng mga Palmolive girls, KOJC member, at yung mga dilis na supporters ni Kibuloy, yung salitang pugante. Yan yung pinaka-ayaw nilang marinig. Tapos sinabi mismo ng ating presidente. Naku po, sakit nun. Dugs. Anyway. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Inaaaresto ng korte si Kibuloy at iba pang individual dahil sa paglabag umano sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at sa pagkakasangkot din umano sa Qualified Human Trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Hiwalay pa yan sa mga hinaharap niyang kaso sa Amerika. Nako. Pero sabi ng mga abogado ni Kibuloy, wala raw legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. Huh? Tinanong ang Pangulo tungkol kay Kibuloy sa pagdalo niya sa impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam Project na inaasahang magiging operational sa huling bahagi ng 2025. Anyway, guys, yung pinakapunto kasi dito, bakit ayaw mong sumipot? In the first day ng hearing, 'di ba? Binigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili mo, ang side mo, pero dinala mo ito sa maling forum, which is nag-voice over ka pa at umabot sa punto na pinagbobotohan ka, 'di ba? So, bakit mo pinaabot sa puntong ganito? Alam nyo guys, yung punto kasi dito, kung wala ka naman talagang kasalanan, bakit ka matatakot? Yun eh. 'Di ba? Kung alam mo sa sarili mong malinis ka, ba't ka natatakot? You don't have anything to worry if hindi ka naman talaga guilty. 'Di ba? If malinis yung konsensya mo. Kaso ang lumalabas dito, sinabi nga ni former President Duterte na hindi siya magpapakita kasi nga ayaw niyang magpaano sa batas, magpa-onse sa batas. So ano yung ibig sabihin nun? Silent means yes, totoo. Yung mga pinupukol sa'yo na allegation, yun ba, Kibuloy? Anyway, yan po guys, binalik ni PBBM itong tawag dito, itong mga sinabi ng kampo ni Kibuloy, which is ito na nga, na ano yung motivation ng ating gobyerno, bakit binigyan ng pabuya itong si Kibuloy na in the first place, hindi naman talaga dapat nila kailangan pang i-ask kasi hinahanap nga ang isang may pagkakasala sa batas. 'Di ba? Very clear naman kung bakit nagtulungan yung mga private sector na yan para nga, 'di ba, mabigyan ng hustisya yung mga humihingi ng hustisya. Huwag sanang one-sided. Wala eh. 'Di ba? Iba din yung amats ng kabilang kubol. O ngayon, binalik sa inyo ni President Marcos. 'Di ba? So, sakit nun. Sakit nun.
Diba? Question kayo ha. Alam nyo, itong si PBBM, once in a blue moon lang tong magsalita, ukol dito kay Kibuloy. Pero sinagad nyo yung pasensya ng ating presidente. Eh di pasensyahan na lang. Diba? Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.